medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Barangay 656. Radyo Publiko. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya.
aton oras 8:01 a.m. Yes, usa ka minuto ang naglabay sa alas 8 sa aga. Good morning, Eastern Visayas. Welcome sa usa na liwat ka semana nga pagpadangat sa mga presko nga balita sa bug-os nga rehiyon aton hinigugma nga Sinerangan, Visayas. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navalon, ako ni mga kaupod ang mananagbalay yan nga Lunes nga edisyon sa naton taramdan, Suzette Pretensio at your service. Ngan kaupod naton dide sa Master Control, si Raizano Barandino. Nga na din nakatano sa ika-18 sa Mayo 2026. Oo, kadali lasan panahon. And diri mag-iiha. Matatapos na. Mahuman na ang bulan sa Mayo. Oo, kumusta na daw la? Anaton mga parada nga mga kababayinan ng mga kabataan para sa Flores de Mayo. Oo, kaya naman ko dito gin obserbar ngan gin sa Salinuro. Ngan for sure naton mga estudyante ilarom sa DepEd in gin susulit na ang bakasyon kay pagka Hunyo balik eskwela na kita. Anyway, adi ka tayo na. Yan ang Lunes nga edisyon, full force kami para magpadangat sa mga impormasyon, mga labas nga balita. Matikang sa mga sister stations, RP Borongan, mga kaupad naton, si Ate Daisy Beliazar. RP Sugod, syempre, at mga kaupod, si Ate Gemma Destriza. Na aton gihapon mga kaupod, and aton kasugbong sa PCO Presidential Communications Office. Mga kaupod naton si Sir Rodrigo Victoria sa PIA Biliran. And syempre, ayaw naton kalimtan na naton kasugbong sa Academe sa DYDC FM. Aton mga kaupod si Ma'am Micaela Gongora. Oo, maudiran na natin paihaon pa. Update katano sa mga nahitabo sa naglabay nga adlaw nga update sa mga utilities o kay labi na nga NGCP sige pagpagawas sa yellow alert. Tani nga ni nag-red alert status sa nabaong dito sa Calbayog in agsob pagparong san kuryente no patigdaay nga pagparong san kuryente. Mao nga biyahe na kita. Musta ho naton ang kamutangan san panahon nga iba pa nga update sa Borongan Eastern Samar. Mao pa nga aga Ate Daisy Beliazar nga sa bugos nga pwersa san RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Good morning, Eastern Visayas. Yes, magandang morning, Suzette. Ano nga sugad man itong bugos nga persa, itong Radyo Pilipinas sugod na. Magandang morning, Cancer Rod Victoria, and Miss Gima Distresa, Miss Micaela, magandang morning gihapon. So, tikang di Radyo Pilipinas sa Borongan, hapag mangulito na amon Station Manager at Ruth Rivera Abunda, kaupod ko yan na, hapag pahamtang itong mga balita impormasyon, hera Chief Tech Joy Policarpio, hera Engineers, Mark Gagwa, and RV the Dios. Ngan bahay niton amon panahon. Unahan laanay namon pag taga panahon talagang summer na summer. Sobrahin ka mapaso temprano pala iyan nga aga diri pwede nga diri ka talaga kumarigwa bisan ka pa adala ito ni iyo balay. Oo, wari ni mo importante nga larakton maparigo ka talaga dariton sobra hiton ka mapasok kami nga ni dede adton didihaton sentro nga area hiton na Isamelco tikang San Julian nga di naman tubtub halyurente naka-experience kaya kami hinapulo ka oras almost 10 hours nga power interruption kakulop nga adlaw aton masakuphan kabung substation dara kay may adadaman importante nga gintrabaho didihan amon substation. Pero yes, congratulations sa aton mga graduates sa aton Eastern Samar State University para aton ira malang puson nga seremonya didahaton Huybes ngan Biyernes nga adlaw habut nga kabuntagan naging malang puson tapos special naman nga bisita guest of honor and speaker Senator Bam Aquino.
Aquino. Right. Ngan temprano ngayon kaninahan aga o di pala maiha 7:39 binantad ngayon mahinay la nga linog adton Dolores Eastern Samar. 2.1 magnitude nga linog may ada kahitason nga hilarumon nga 32 kilometers ano tectonic hiya. So aton eksakto nga lokasyon amo in 12.07 degrees north adton pagbanta diya na ang alas 7:39 na aga pero makuan hiya mahinay para abaton labi na nga di naman syudad hiton Borongan. So wari expected nga aftershocks ngan sugad man damage pero kailangan nga magtagamla kita habot nga hini nga mga nagsusunod-sunod nga mga linog. Labi na din naman haamon probinsya tikangan hadi nga magkamayadahin na magnitude 6 nga linog di naman habungtuhan na San Julian. Alright, para tunamon iba nga mga opisina yan atun local government unit iton Borongan balik na hiraha 5-day work week. Tikang hatun upat laka adlaw. Kapag kaya na Lunes hanggang Biyernes dadaman itong transaksyon na City Hall. Tikang ito na alas 8 aga nga diton ka alas 5 naman haklop. Ngan bueno para ito naman mga balita para yan ang adlaw. Lunes, Mayo 18, 2026. Headlines sa itong mga balita na hikayad ito Radyo Pilipinas sa Borongan. Minsay ni Senator Bam Aquino ha mga naggraduar sa Eastern Samar State University. Ang pagtatapos sa kolehiyo diri amo an ultimo. Iniin pagtikang hinbago nga hugna han kinabuhi. Samtang Borongan Integrated Agriculture and Floriculture Project ha Barangay Hibakong gintagusya haton DENR 8. Ngan Serbisyo Caravan 2026 gindumara han local government unit han maslug para direkta nga mapanhimulusan haton mga residente ha Barangay San Miguel. PNP Pro 8 Press Corps nagpartisipar han sabi nga aktibidad. So Mizuzet, amo ini aton headlines sa mga balita na hikayan Radyo Pilipinas Borongan ngan ang detali madangat hayo ha second half an aton taramdan. Good morning, Eastern Visaya. Damo nga salamat Ate Daisy sa mga pauna nga impormasyon ngan pagpadangat sa mga laray uluhan dida sa RP Borongan. Ngan matikang sa Borongan, biyahe naman kita pakadto sa sugod Southern Leyte. Maupay nga aga, maadyong buntag Ate Gemma ngan sa bugos nga puwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Ms. Josette ug sa mga kaubanan sa buhat sa Tibok Eastern Visayas, si Sir Rod Victoria, si Miss Mikay ug si Miss Daisy para sa atong pinag-uban karon sa atong Lunes nga edisyon sa atong Good Morning Eastern Visayas, May 18, 2026. Og sa kahimtang sa itong panahon diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, very early bipakita ang bidlisyo ni Mr. Sun. So makatagamtam na sabta ni inig-init nga panahon o gaingon man sa supply sa atong kuryente. Salamat Soleco 24 hours ang serbisyo ni ini o gingon man dunay paghinay sa atong supply sa tubig tungod kina sa huwaw mga higala nga atong nasinati. O sa peace and order situation sa atong lalawigan sa Southern Leyte, nagpabiling hapsay og linaw ang atong lalawigan gawas lamang sa ginagmay nga mga dihay mga kinahanglan og mga responde gikan sa atong PNP. O sa ato di ay mga nanagunang mga kalambuan karon diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. By the way, Noel palugod sa Master Control o pasalamat punta sa support sa atong admin, sila si Miss Rosemary Mikate, sila si John Amora o si Igoy Paul sa pagpanguna sa atong station manager Dudens Alaras. O sa atong mga nanagunang mga kalambuan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, ilabi na sa atong mga balitang lokal, dunay usa ka bata nga
dili na ma-identify kung laki ba or babae, gumikan kay humag panganak gibutang didto sa baybayon sa usa ka way batasang inahan o gikaon na in town sa iro ang ubang parts sa bata, no? Sakit kaadyo palandungon nga ingon ani ang nahiaguman sa usa ka bata. Pwede raman tingali itong gihatag o gibilin sa insaktong lugar, dili lamang dito sa baybayon kay nabad daghang mga ero. So gifiestahan sa mga ero ang ubang bahin sa lawas sa bata, gikaon gajud in town, no? Luoy kaadyo ang bata. So ang atong kapulisan karon nagsugod na og monitor kinsa may nagmabdos dihas Macrohon. Ato may bawaan ang detalye sa report ni Miss Dalia Urit Atuil karong paghatag na sa detalye ni mga higala. Samtang mga residente sa Inundayan nakabenepisyo sa mga serbisyo sa PLGU o lain nga kalambuan, dugang mga PWD sa St. Bernard nakadawat og assistive device o mga kalihukan sa ika-76 nga araw sa buntok gipasabot na. Tilapia fingerlings libreng gipanghatag sa mga residente sa La Purisima Concepcion Sogod o DILG Batulete nagpahigayon og orientation sa full disclosure. Sa atong masayran mga higala ang kinatibuk ang detalye niini gikan sa atong mga frontliners, sa atong mga contributors, sila si Aljon Malot ang atong batanon ug utukan nga si Aljon Malot, Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Dalia Urit Atuil ug Chevik Epes sa pagpadadyon sa atong mga kalambuan dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daw mga salamat Ate Gemma sa pagpadangat sa mga paunang impormasyon. Nga biyahe naman kita, kadto naman kita sa Biliran. Aton mga kaupod sa PIA Biliran, si Sir Rodrigo Victoria. Mapay nga aga Sir Rod, sa bugos nga pwersa, syempre sa PIA sa pagpamuno sa natin Regional Head, Sir Rian Arinto. Good morning, Eastern Visayas. Mayong buntag no sa atong mga kauban ni sa Good Morning Eastern Visayas ni ang Lunes nga edisyon Mayo 18 nato kang Ma'am Secretary sa Radyo Pilipinas Calbayog, kang Ma'am DC Bilisar sa Radyo Pilipinas Borongan, kang Ma'am Jema Distisa sa Radyo Pilipinas Sogod ug kang Ma'am Micaela Gongora sa DYDC FM sa BSU. Mayong buntag pag-usab. Atong masinati nung init kung kayo ang panahon tungod kay base sa weather forecast, alas 8 pa lang, ana sa 30 degrees centigrade ang atong kainit unyang gibana-bana nga moabot pa ni sa 33 karong alas 11. So init yung kayo, so atong gipasidadan ang atong mga kaigsunan nga magdala gyud og mga payong, magkaog gyud kay 50 yung inita unya aron di ta ma-dehydrate, inom ta og daghang tubig kay mura ni atong panangga aning perting kainit sa panahon. So mao ni karon ang sitwasyon ni sa panahon sa dinhi sa probinsya sa Biliran. Aparte naman sa atong kuryente, atong masinati sa parehas sa samang mga lugar sa Eastern Visayas nga adunay pag-fluctuate sa kuryente tungod kay nipis kayo ang supply sa atong kuryente sa kini nga mga panahon. Gani adunay mga pagkalit lang og pawong unya human musigang kalit nga gipahibaw pud ang atong mga konsumidor nga mag-ikmat yun kay mo na makaguba sa atong mga appliances yun kini nga mga pagkalit og siga pagkapawong niya musiga og kalit nga kuan man siya unannounced siya nga power interruptions. So gipahimangnuan nato ang atong mga konsumidor nga ato yung bantayan ang atong mga appliances kay mahal na ba ang taon. So parte naman sa atong peace and order, mao gyapon ang atong probinsya sa Biliran generally peaceful gyapon, walay mga nahimantala nga mga untoward incidents. Siguro matud pa yung Jema District sa na lang mga ginagmay nga mga pagresponde sa atong mga kapulisan sa mga ginagmay nga mga kaso. Bahay naman sa atong tubig, bisan pa man sa kainit sa panahon, medyo okay gyapon ang aga sa atong Navalutr District nga mao siya ang water provider din sa lungsod sa Naval, ang capital town sa probinsya sa Biliran. Unya ato pong masinati nga wala naman po yung mga reklamo ang atong mga kaigsunan sa ubang mga lungsod kay ug na adunay mga reklamo mag-post pa na siya sa Facebook nga wala may tubig dire, wala may money, pero nasolusyonan nga lighapon sa atong mga local water districts sa matag lungsod sa probinsya sa Biliran. So sa atong taho
Alang sa second half, mao kini ang atong mga uluhan. Inflation rate sa bulan sa Abril pinakataas nga himantala sa probinsya sa Biliran, ug ang ikaduha natong taho, probinsya sa Biliran mihimo og mga lakang pagtubag sa nadaot nga kahumayan sa bagyong Opong nga mao ay nakapakunod sa produksyon sa humay. So ato ning atangan ang detalye sa atong second half. So good morning. Pag-usab sa atong tanan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Sir Rodrigo Victoria sa mga pauna nga impormasyon. Ngan kadto naman kata sa aton kasugbong sa Academe. Mapay nga aga kan mo Micaela Gongora sa bugos nga puwersa sa DYDC-FM dito sa VSU. Siyempre sa pagpamuno ni Dr. Cristina Gabrilio. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Miss Suzette, good morning. Maupay na agag hapon, no? Labi na sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas Kalbayog and of course, sa itong mga tigpaminaw diha. Maupay na aga once again, maupay na agag hapon kang Ma'am Daisy Beliazar sa Radyo Pilipinas Borongan. Ingon man sa itong mga kaubanan diha sa kinatibukang puwersa sa RP Borongan and sa atong mga suking tigpaminaw. Yes, maupay na aga. Maupay na aga, good morning. Gihapon diha akang Sir Rod Victoria sa PIA Biliran sa itong mga tigpaminaw diha o sa kinatibuk ang PIA Eastern Visayas. And of course, sa itong partner station Radio Pilipinas Sugod, pinagi kang Ma'am Gemma. Good morning kanimo ma'am. And sa kinatibuk ang puwersa sa RP Sugod sa atong mga suking tigpaminaw diha o sa tanan nga nagpaminaw, labi na dinhiya sa itong tunghaan Visayas State University. Gagipangluhan sa itong Presidente Dr. Pros Ivy Yepes. Good morning, maadjong buntag, mayong buntag, bye-bye City Leyte. O sa tanang nagpaminaw nato maparadyo man via 104.7 ingon man sa mga nagtanaw sa itong Facebook Live. Sa makausapa, good morning, maadjong buntag, mga higala, happy Monday sa tanang nagpaminaw ning atong Sibianan. Yes, sana sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang inyong makauban dinhi sa VSU DYDC-FM niining Lunes nga edisyon ng atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Ug alang sa tong mga pasiyonang impormasyon maguna kita mga higala sa update sa tong panahon dinhi sa dakbayan sa baybay kasamtangan kita nakasinati gyud no og init nga panahon, sunny day karon, hingpit nga nagpakita ang atong haring adlaw dinhi sa tong himutangan, no. Ato gyung masaksihan nati ang init nga panahon dinhi sa dakbayan sa baybay. Base sa gipagawas nga weather forecast sa Pag-asa, partly cloudy skies to at times cloudy. No, so ana sa 27 degrees Celsius ang atong temperatura ngadto sa 33 degrees Celsius. So mga higala, pahinumdum lamang nga kinahanglan gyud ta maglala og proteksyon sa init nga panahon. Oo, sa atong mga trabahante, sa atong mga estudyante, magdala gyud ta og payong and of course mag-inom og daghang tubig mga higala. Sa lain pa nga pahinumdom or pahibalo ang atong Annals of Tropical Research sa Visayas State University, no, nagpagawas na or ang volume 48 number 1 full PDF available na, officially available online. So gidapit ang mga researchers, students and the academic community nga mo access, mo explore sa mga bag-o nga published articles and contributions sining atong journal Annals of Tropical Research. Inyong ma-access kining maong full issue, no, sa atr.vsu.edu.ph. Bisita ka lamang ang naasoy nga website aron na inyong ma-access ang kining volume 48 number 1 full PDF diin officially available na kini online mga higala, no. So sa mga researchers na to, dili lamang sa mga researchers, apil na sa to mga students. Okay, so sa ato nga Baybay City Water District, wala abiso sa pag any water interruption, pa nagpagawa sila advisory sa mga adunay overdue accounts sa disconnection advisory sa atong mga konsumidor nga wala pa makabayad, no. Oo, karong ugma pohon aduna sa schedule karong adlaw and of course ugma pohon Mayo 19 adlaw Martes sa Area 6, A. Bonifacio Street, ML Quezon Street, 3 Martires Street, R. Magsaysay Avenue, 30 de Disyembre Street ug Public Market. Mamahimong bisitahon ninyo ang Baybay City Water District alang sa dugang kasayuran
nining maong disconnection. Sa atong peace and order naman, generally peaceful ang atong dakbayan sa baybay and padayon ang aktibong mga initiatives, endeavors sa atong kapulisan sa baybay. And ang atong Baybay City Information Office nagpahibalo nga karong adlaw, Mayo 18, ang katapusang adlaw sa voters registration alang sa nagsingabot na nga barangay and sangguniang kabataan election sa Nobyembre 2 ning kasamtangang tuig. Abli ang buhatan sa COMELEC sa second floor sa Barangay Integrated Building. Luyo sa may Metro Retail Stores, gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sa mga wala pa nakaparehistro, pagparehistro na kay again, karon ang katapusan nga adlaw sa voters registration, mga higala. And sa atong kuryente naman, nagpahibaw ang atong LIECO 4 no nga adunay schedule of rotational brownout manual load dropping. Bisitahon na lamang ang Facebook page sa LIECO 4 kung unsa kini nga mga lugar. So far wala pa schedule din sa lakbayan sa baybay. So ang maong rotational brownout o manual load dropping gihimo kini aron maprotektahan ang tibuok power grid, malikayan ang total blackout sa tibuok rehiyon ug mapadayon gihapon ang supply sa ubang lugar no, and matabangan nga mabalik sa normal ang grid operation. Tungod kini mga higala no kay naka red alert status and sa power grid og nagpasabot kini nga kulang ang available nga supply sa kuryente kumpara sa panginahanglan o demand sa tibuok nga sistema. So mahitabo gyud kini tungod sa pagka-disconnect sa dagkong power plants, kakulang sa generation reserve, taas kayo nga konsumo sa kuryente ug uban pa. So yes, mao kana ang gipahibaw sa LIECO 4 ug alang sa atong mga mahinungdanong o alang sa atong mga balita nga nakalap karong adlaw Lunes, Mayo 18. VICARP nagpahigayon ng integrated training workshop alang sa pagpalambo sa research ug extension sa Rehiyon 8. Commission on Elections Baybay nagpahinumdum sa katapusang adlaw sa voters registration alang sa BSKE 2026. At ang iyang dugang detalye niini sa second half ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so mga salamat. Eastern Visayas. Ma'am Micaela sa mga pauna nga impormasyon. Ngan, bueno, madi naman kita sa update san kamutangan san panahon ng utilities dede sa syudad San Calbayog. So sa pagkaya na in pares gihapon sa ating mga kaupod mapaso gihapon niya na dede ang temperatura sa Calbayog. So currently adi kami sa 31 degrees Celsius ang temperatura pero ang heat index maabot sa 38 degrees Celsius. So talaga nga mapaso mao nga pagpahinumdum nga ni nato sa ring kanina ni Ma'am Micaela nga magdara kita sa mga panangga nga patahiran naton kalugaringon labi na nga talaga in mapaso ngan malikyan ang ini nga mga heat related nga mga illnesses. Para naman sa update sa naton utilities, so sa aton kuryente, sa pagkaya na waray man nagpagawas sa abiso an sa Melco 1 o sa NGCP sa scheduled power interruption, pero ini nga ni ato na obserbaran nga sa tun mga naglabay nga adlaw in agsob an tigda nala nga pagkaparong san kuryente iton indurot sa gutiay manipis nga supply san kuryente sa ato national power grid. So mao nga maging mabinantayo na lakita maging prepared na lakita, so siguraduhon nato naton mga gadgets in fully charged o kung di rin man fully charged hindi rin naton hulaton nga mag 1% na lang antes pa kita mag-charge. So mga ada na nga ni sa kabot nga 50% na lang niyo battery mag-charge na dayon para just in case nga tigda magparong ang kuryente in may ada gagamiton nga mga devices. So labi na ang cellphone kay iton naging essential naman gud yan sa pagkapanahon kaya siya aton ginagamit para makag-communicate sa aton mga pamilya sa aton mga kasangkayan syempre iba pa nga mga panginahanglanon. And ito lahat atong ginagamit nga primera usa sa mga primera na yan nga source of information. So siya to maging mabinantayon kita man parte pa sa Melco 1. So ang sa Melco ni nagpagawas la sa pagpahinumdom o pagpahibaro
nga magkakamayada sa district election nga paghimuon sa District 2 sa Calbayog. Yan ang ati arabot nga Hunyo 14, 2026 kundiin ang mga miyembro in magpipili sa usa nga director o representante sa Samalco Uno Board. So kasumpay sini, may opisyal nga listahan sa rehistrado nga mga miyembro o botante ngan ini nga listahan nakapaskin kada barangay nga sakop sa Calbayog District. So iyon nala i-check ano kung ato niyo ngaran ngan para sa ton mga waray ngadto sa listahan sa mga miyembro karuig niyo magboto. So pwede to niyo ipasa no, pwede ka mo makadto sa Samalco Uno para mahiungay ka mo sa sini nga mga miyembro sa mga botante para makapili ka mo sa iyo director o representante sa Samalco Uno Board. So para mahiungay magdarala sa usa nga sinurat nga pahibaro o personal nga bumisita sa mga opisina ngan maglakip sa mga o magpasa sa mga karigunan nga pagkamiyembro. Nganan pagpasaka sa pagkamiyembro in kinahanglan nga maipadangat tugtog Hunyo 4, 2026. So June 4 laan deadline ano. Ngan para naman sa aton mga karuyag kumandidato pagka-director sa Samalco Uno. So pwede ka mo nga mag-file sa niyo application in kumuhala ka mo sa sertipiko sa kandidatura sa opisina sa Samalco Uno dito sa Barangay Karayman, Calbayog City. So ang katubtuban naman sa pagpasa sa Certificate of Candidacy o sertipiko sa kandidatura ang last day of filing sa Hunyo 4, 2026 alas 5 San Colo. Update naman kita sa aton tubig. Good news kay Calbayog Water Company Incorporated in waray nagpagawa san abiso san pagkawara san abid san tubig. So duro-diretso unta ini pero apisar sa nanong hawaray in abiso san pagkaparong san o pagkawara san abid san tubig nakaka-eksperyensya lagi hapon ang pipera naton nga mga konsumidores san pagluya san abid san tubig. So asya magud ni ano mao nga maging mabinantayon na laliwat kita magsalod sa tubig kung may ada para may ada kita gamiton sa aton panadlaw-adlaw nga panginahanglan. Ngan update sa mga mabisita, may ada mga transaksyon sa provincial government sa Samar, gobyerno provincial sa Samar. So, gintanggal na ni Governor Sharing Antan ang adoption sa 4-day on-site work week. So, sa pagkaya na inagbabalik na ang gobyerno provincial and Kapitolyo sa normal nga working days sa 5-day work week. So, from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. abierto na ang nga tanan nga opisina sa gobyerno provincial. Sugad man, Northwest Samar State University in temporaryo liwat sarang nag-revert back sa standard nga 8-day or 8-hour per day 8 a.m. to 5 p.m. nga on-site work schedule para la iton sa May 18 to 29, 2026. So from May 18 to 29 sa NWSSU balik ng schedule Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. So, laho sa May 29, ulat na lakita sa bago nga abiso, matikang sa NWSSU, kung mabalik ba sira sa 4-day work week o ipapadayon ang ini nga 5-day work week. Alright, para naman sa mga nahikay nga balita, adyan naton mga laray uluhan, top stories of the day. Serbisyo Caravan, padayon nga magdadarasan mga serbisyo yan ang ati arabot Hunyo sa mga barangay sa Calbayog. Samtang 3,000 nga residente sa Lope de Vega, Northern Samar nakabinipisyo sa Kauswagan Caravan. Ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo ngan pagbaya sa aton live stream sa Facebook kay aton ini nga tanan igdetalye sa second part sa naton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Aton oras 29 minutos sa naglabay sa alas 8 adianay ang pipera nga mga pahinumdom. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayo. 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maayong buntag. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visayas. Aton oras, 32 minutos na naglabay sa alas 8. Sa pagkaya na, hindi na kita sa second part sa nato nakaramdan Good Morning Eastern Visayas nga hindi rin na naton paihaon pa. Padangat na naton ang mga detalye nga nahikay sa naton mga sister stations kasugbong naton para sa mga detalye. So nahon naton ang RP Borongan, pagsusundan sa RP Sugod, ngan sa PIA Biliran, ngan pasunod naman ang DYDC-FM na pagkahuman ang RP Calvayo. So, biyahe na kita. Maupay nga aga otro at Daisy Belizar. Good morning, Eastern Visayas. Alright, thank you Ms. Suset nga na otro magandang morning nga na bueno ha oras nga 33 minutos ang nakalabayhan alas 8 ha aga adinaan na detalyehan mga balita na hikayhan Radyo Pilipinas sa Borongan. Siyahan Senator Bam Aquino nagpahayag haton mga graduates sa Eastern Samar State University nga ang pagtatapos sa kolehiyo indiri amuan ultimo kundi pagtikang hinbag-o nga hugnahan kinabuhi. Aadi ang report ni Pen Pumida. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Senador Paulo Benigno Bam Aquino IV ha magagrinadwar han Eastern Samar State University ESO nga ang graduation diri ila katapusan kundi bag-o nga tinikangan han mas dako nga responsibilidad hayat nga oportunidad ha kinabuhi. Kumu commencement speaker ha ika 63rd commencement exercises an ESO nagsiring hi Aquino nga ang commencement nangangahulugan hin pagtikang sanglit ginaghatnian mga graduate nga karawaton ang bag-o nga pahina han ira kinabuhi. Commencement exercise. Ano po ba ang Tagalog ng commencement? Hindi ho ba pagsisimula? Ba't ganun? Parang nakakalito. Yung isa, nagtatapos. Yung isa,
nagsisimula? Ano po ba talaga? Siyempre po, yung sagot dito, parehas. Lahat ng pagtatapos ay isa ring bagong pagsisimula. Ito po ay isang pagtatapos ng isang yugto ng inyong buhay. Kaya pakisabi po sa katabi ninyo, goodbye college life. Pakihanap ang inyong ex-boyfriend o ex-girlfriend. Wala daw. Pakisabi, goodbye. Wala daw. Pero, ito rin pong bagong yugto ay isa ring pagsisimula. Pakisabi po sa katabi, hello real world. Ginkilala liwatan senador ang sakripisyo han mga kag-anak magturutdo nga estudyante hapag angkon han ira diploma. Igin sumatliwat ni Aquino nga bisan nagtapos nan iya termino como chairman han Senate Committee on Basic Education, magpapadayon gihapon na niya pakigbisog para edukasyon, trabaho ngan maupay nga kabubuason han kabatan-unan. Ha iya mensahe gintagan doon liwat ni Senador Aquino ang mga butang nga kinahanglan nga tapuson ngan tikangan buhaton hanasod. Sumalaha senador, kinahanglan nga tapuson ang korupsyon ngan pangurakot hakabanhan bayan kay an kada nawawara nga piso amuliwat ang nawawara nga oportunidad para edukasyon, trabaho, ospital ngan kabubuason han mga Pilipino. Nagsiring liwat hiya nga kinahanglan tapuson ang diri patas nga sistema ha ekonomiya diin ang benepisyo mas nahingangad to hapipirala samtang damo nga mga Pilipino ang padayon nga nagaantos bisan kun adlaw-adlaw nagtatrabaho. Iginpunto liwat niya ang panginginahanglan nga tapuson ang sistema nga napapabayan ha kabatan-unan nga makatapos pero waray klaro nga oportunidad ha trabaho katapos karawaton ang diploma. Kadungan hini nanawagan ni Aquino nga tikangan ano sa nga gobyerno nga matadong ngan may barabtunon upod ang pag-undong Kadena Act basing mabantayan ang paggamit han punduhan gobyerno. Ginaghat liwat niya ang pagtikang hin ekonomiya nga nagahatag hinpatas nga oportunidad ngan disente nga trabaho para mas damo nga Pilipino, lakip ang suporta haguti ay nga negosyo ngan dugang nga trabaho. Ugatan liwat niya ang importansya ang edukasyon nga magiging tulay tikang nga eskwelahan nga duha trabaho base masiguro nga may da oportunidad ang kabatan-unan katapos makagradwar. Iginpahayag liwat ni Aquino niya suporta mga programa nga proyektong makakabulig hapag uswag han Eastern Samar labi na paghimo hindugang nga trabaho ngan oportunidad para ha kabatan-unan ha probinsya. Hakatapusan han iya mensahe, ginaghat ni Aquino ang kabatan-unan nga diri maghilom, nga diri mawadaan hin panginginlabot ha mga isyu sosyal nga nasyonal. Kaya sa mga kabataan po dito, po yung aking mensahe. Mahalaga ang boses ninyo. Huwag kayong tatahimik. Mahalaga ang inyong partisipasyon. Huwag kayong mawawalan ng pakialam. Mahalaga ang inyong mga pangarap. Ipaglaban ninyo. Para habagong Pilipinas, Inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Damo nga salamat ang report, Ati Pen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Tamtang diri sa lalawigan sa Southern Leyte, bag-ong himugsong bata patay nga napalgan sa baybayon sa Macrohon, Southern Leyte. Ano ang detalye sa report ni Miss Dalia Urit Atwil. Radyo Pilipinas, report. Yes, Miss Dals? Nakurat ang mga residente sa Barangay San Joaquin, Macrohon, Southern Leyte, human makita ng usa ka patay nga fetus sa baybayon sa maong lugar. Nitong Mayo 15 ning tuiga, pasado alas 7 sa buntag. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nadiskubrihan ang bag-ong himugsong bata sa daplin sa baybayon. Matud pa sa taho sa mga otoridad, wala na matino kung lalaki ba o babae ang bata tungod sa kahimtang niini. Dito uhang gitangag kini sa iro o giingon usab nga adunay mga parte sa lawas sama sa kamot, pusod ug uban pa nga wala na sa husto nga porma. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gisuspetsahan sa pipila ka residente ang usa ka mabdos nga babae. Sumala pa kanunay kining nagsulob og girdle aron matago ang iya nga pagmabdos. Nakaplagan usab sa mga otoridad ang pipila ka gamit nga mga panapton nga adunay mga bahid sa dugo. Ang babae residente sa Barangay San Joaquin ug nagtrabaho sa Barangay San Vicente sa maong nga lungsod.
Sa dihang giadto sa mga otoridad aron kumpirmahon ang impormasyon na matikdan nga huyang ang kahimtang sa maong babay. Gidala kini sa kustudiya sa kapulisan samtang nagpadayon ng investigasyon aron matino ang hustong kaso nga mahimong ipasaka batok kaniya kung mapamatud-an. Gihangyo sa kapulisan ng publiko nga mokoopera ug muhatag og impormasyon nga makatabang sa ilang nga dugang nga investigasyon. Balita gikan sa Macrohon Municipal Police Station. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Salamat Miss Dalia Urit Atwil sa imong makasakit nga informasyon. Good morning, Eastern Visayas. Alang naman sa probinsya sa Biliran, inflation rate sa bulan sa Abril pinakataas nga nahimantala sa probinsya sa Biliran ug karon ang katukiban niini nga balita. Nahimantala sa probinsya sa Biliran ang pinakataas nga inflation rate sa bulan sa Abril tuig 2026 diin kini miabot og 10.7% base sa taho ni Ronabel Vicuiba, Chief Statistical Specialist ug hipi sa PSA Biliran diha sa gipahigayon nga press conference nitong Mayo 14. Ang main sources sa paspas nga pagsaka sa inflation rate sa bulan sa Abril sa probinsya sa Biliran mao ang food and alcoholic beverages din kini nakatampo og 40% sa kinatibuk ang inflation rate sa bulan sa Abril. Makita usab sa food and alcoholic beverages ang pagsaka sa cereal and cereal products o ang bugas din kini misaka gikan sa 3.2% nga inflation rate sa bulan sa Marso ngadto sa 12.7% sa bulan sa Abril. Ang ikaduha nga nakapaspas sa pagsaka sa inflation rate sa bulan sa Abril mao ang transport din kini nakatampo og 29.5%, din makita ang pagsaka sa gasolina gikan sa 22.3% sa bulan sa Marso ngadto sa 57.7%, diesel gikan sa 50.3% sa bulan sa Marso ngadto sa 105.5% sa bulan sa Abril ug ang pamasahe gikan sa 2.4% sa bulan sa Marso ngadto sa 16.7% sa bulan sa Marso ngadto sa 16.7% sa bulan sa Abril. Ang ikatulo nakapaspas sa inflation rate sa bulan sa Abril mo ang housing, water ug electricity. Diin kay nakatampo og 23.9% sa kinatibuk ang inflation rate sa bulan sa Abril ug diin makita ubos niini ang pagsaka sa LPG gikan sa negative 0.9% sa bulan ngadto sa 41.3% sa bulan sa Abril. Ang Consumer Price Index sa bulan sa Abril sa probinsya sa Biliran ay mantala sa 136.1 ka pesos. Unya ang purchasing power sa piso ana lamang sa 0.73 centavos. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita, VICAP nagpahigayon ng integrated training workshop alang sa pagpalambo sa research o extension sa Rehiyon 8. Ano ang detalye sa akong report? Nagtigom sa VSU Breakout Room 1 ang mga partisipante gikan sa nakadaiyang consortium member institutions o CMI sa Rehiyon 8, mga unit editors gikan sa mga kolehiyo o research center sa Visayas State University o mga representante gikan sa nakadaiyang state universities alang sa usa ka integrated training workshop nga nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo o kolaborasyon sa natad sa research o extension. Ang maong kalihukan, gipahigayon na Mayo 13 kasamtaang tuig, diin nagtutok kini sa paggamit sa VICARP Bridge Learning Innovation Portal, VSU R&D Nexus Expert Directory ug IEC Development para sa tech outreach. Sa buntag nga sesyon, gipasi og dahan ang mga diskusyon ug hands-on training nga nagtumong sa pagpaligon sa paggamit sa digital innovation platforms aron mas mapadali ang pagpaambit sa impormasyon, research outputs ug mga eksperto sulod sa akademikong komunidad sa Rehiyon 8. Gilauman nga pinaagi sa VICARP Bridge Learning Innovation Portal ug sa VSU R&D Nexus Expert Directory, mas mahimong epesyente ang networking o knowledge sharing tali sa mga institusyon nga miyembro sa maong consortium. Sa hapon nga sesyon sa maong workshop, gipangunahan sa Knowledge Management Unit o KMU ang sesyon kabahin sa VSU R&D Nexus Expert Directory. Samtang gihimo usab sa VSU White Room ang workshop sa IEC Development alang sa VICARP Bridge Tech Outreach nga gipahigayon sa VICARP. Ang mga kalihukan nagtutok sa pagpalambo sa Information, Education and Communication o IEC materials aron mas mapalapdan pa ang paghatod sa teknolohiya ug kahibalo ngadto sa komunidad. Gilauman nga pinaagin ini mas mapalambo ang kalidad sa research dissemination of technology outreach nga makahatag og mas dako nga benepisyo sa mga komunidad.
Gikan sa VSU DYDC FM, Micaela Gongora, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa siyahan nga balita dide sa RP Calbayog, serbisyo caravan padayon nga magdadaras ang serbisyo yan ang ati Arabot Hunyo sa mga barangay sa Calbayog. Detalye aade sa Akon Report. Radyo Pilipinas Report. Magkakamayada na liwat direkta nga serbisyo tikang sa gobyerno lokal ang mga residente sa mga barangay sa Calbayog City pinaagi san pagpadayon san serbisyo caravan nga pagbubuhaton tikang Hunyo 2 tubtub 7, 2026. Ginpangunahan ni Mayor Raymond Uy ang coordination meeting nga gindumara sa CMO Conference Room agud siguraduhon ang mahapsay nga pagpadangat san serbisyo sa mga tayaw nga komunidad. Kabahin san caravan ang paghatag sa healthcare services, civil registry assistance, agricultural support ngan social welfare programs ngadto sa mga barangay sa Himalandrog, Olera, Mabini ngan Pinamurutan. Nagburublig ang magkadurdilain nga opisina sa gobyerno lokal ngan partner agencies sa pagplano para mas mapadasig ngan mapahilawig ang pag-abot sa serbisyo publiko sa mga residente. Pinaagi sa serbisyo caravan, mas napapahirani ang serbisyo sa gobyerno sa katawhan, labi na sa mga barangay nga guti ay laan access sa importante nga programa ngan bulig tikang sa gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 46 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dugang nga balita nahikayan Radyo Pilipinas Borongan Serbisyo Caravan liwat Serbisyo Caravan 2026 gindaran local government unit han Maslug direkta ha mga residente han Barangay San Miguel. Pro 8 press corps nagpartisipar. Adi ang detalye han akon report. Okay. So, kadiun talaanay, ito sa nga balita, Kadiun taanay, ito sa nga balita, Borongan Integrated Agriculture and Floriculture Project, Barangay Hibakong, Gintagusyahan, DNR. Malang puson nga gindumara ang Summer Island Natural Park Protected Area Management Board meeting para ton second quarter han 2026 di diya syudadhan Borongan. Ining gimpangunahan ni Department of Environment and Natural Resources Regional Executive Director Arturo Zalazar nga amuliwat aton chairman haton Pambi nga ginbuhat di diha Domsower Hotel and Restaurant di daton Mayo 14. Hanasabi nga okasyon gintagos siya ni Regional Executive Director Salazar an Integrated Agriculture and Floriculture Project hiton DNR, ERDB, ARDEC kon Ecosystem Research and Development Bureau, Agroforestry Research Development and Extension Center ha Barangay Hibakong didian syudadhan Borongan nga igini-implementar hiton Borongan Integrated Apiculture and Floriculture Farmers Association kon BAIFA kundiin aton mga miyembro aton mga nagbalik loob ha gobyerno nga mga rebelde. Pinaagi ni nga proyekto ginkukultibar in high-value flowers. So, gadin mga anthurium, rosal ornamental variety, kana momo, daisy, baby's breath, o bougainvillea. Samtang padayon nga ginkukultibar na sabi liwat nga high-value flowers sa greenhouses, gintanom gihapon aton lemongrass o tanglad nga nakakabulig nga pagproteher kontra hiton erosyon. Nga padayon nga ginpapadamo hiton BAIFA, insurok na haton irakita hiton asosasyon nga nakapagbaligyan na hirahin por lo menos 17,000 pesos. Ugaring lakay ini nga proyekto ay nahimumutang sa kubiton multi-use zone hiton SINP. Sanglit ginaaro hiton BAIFA aton katugutan hiton SINP Pambi agud hulos nga mahiimplementara na sabi nga proyekto. Kasumpay hiniigin suwestyon ni Red Salazar nga dugangan aton 4,891 square meters nga igin sa saritan BAIFA para maggamit han asosasyon han iragim plano nga pananom mga sampagita ug ilang-ilang raw materials hiton pagproduser hiton talamhot. Igin suwestyon pa ni RD Salazar kan Park Operations Superintendent Dr. Liuna Tumawak nga ang mga kaapihan BAIFA inigpailarom mapag-aram iton SINP Nature School. Gintagan pahindoon haton chairman han Pambi
nga kinahanglan pakasgan ang pagburublig iton mga ahensyan gobyerno habay fa hari integrasyon haton mga kaapi hini nga asosasyon nga magkamay-ad and sustainable nga pakabuhi agud maibsan iton pressure haton pagtutulos haton mga natural nga rekurso lugod makabulig pa ha komunidad ha pagproteher ha mga natural nga bahandi ha kagugub-an. Ang balita na hikay ni Engineer Sok Aberia para Habagong Pilipinas, ini Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, mga residente sa Inundayan nakabenepisyo sa mga serbisyo sa PLGU. Ana report ni Aljon Malot. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Dong John, please come in. Nakabinipisyo ang mga residente sa Inundayan, Southern Leyte sa nagkadang serbisyo nga gidala sa provincial nga panggamhanan pinaagi sa provincial caravan. Nasaran nga lakip sa mga serbisyong gintanyag ang maong legal nga medical assistance gikan sa nagkanilaing departamento. Nagapod-apod ang Provincial Agricultural Services Office sa gupat ka sako sa bangus fry nga dunay 10,000 kabuok matag sako og 38 ka sako sa hito fry nga dunay 7,600 matag usa. Dugang pa, nakahatag usab sila og 200 ka pakete sa nagkadayang utanon, 50 ka pakete sa binhi sa mais og 50 ka pakete sa kompleto nga buno. Sa bahin sa panglawas, ang Provincial Health Services Office nakahimo og 65 ka general check-up, 46 ka dental check-up, 15 ka tuli og 10 ka ultrasound. Gipahigayon usabang pipila ka laboratory services lakip na ang usa ka blood uric acid, 3 ka random blood sugar og 3 ka complete blood count. Samtang ang Provincial Veterinary Services Office naghatag og mga bitamina, antibiotics, dewormer og iron supplements alang sa mga benepisyaryo sa mga barangay. Sumala sa provincial nga panggobyerno, ang provincial caravan kabahin sa lang padayon nga paningkamot sa pagpalawom sa serbisyo publiko o pagpaabot ng iningadto sa tanang lungsod o barangay sa Southern Leyte. Balita gikan sa lungsod sa Inundayan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat Dong John sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa probinsya sa Biliran, mahimo og mga lakang pagtubag sa nadaot nga kahumayan sa bagyong Upong nga mao'y nakapakunhod sa produksyon sa humay ug aniya ang katukiban sa atong balita. Naghimo og mga konkretong lakang ang provincial government ang Biliran aron pagtubag sa kadaot nga dala ni bagyong Upong ngadto sa makahumayan sa probinsya. Diin mo'y nakita ang hinungdan sa pagkunhod sa produksyon sa humay. Base sa taho sa inflation rate sa probinsya sa Biliran sa bulan sa Abril, nakita ang usa sa nakapaspas sa pagsaka sa inflation rate mo ang food and non-alcoholic beverages o ang pagsaka sa cereal and cereal products o ang bugas. Din kini misaka gikan sa 3.2% nga inflation rate sa bulan sa Marso ngadto sa 12.7% sa bulan sa Abril. Matud pa ni Alano Cabarles, Supervising Agriculturist sa OPAS, kinsa usa sa mga bisita sa gipahigayon nga preskon sa PSA Biliran, giaron sa og gisugdan na pagtikad ang mga nadaot nga kabasakan sa probinsya sa Biliran, partikular ang nadaot nga makabasakan sa mga lungsod sa Colaba ug Kaibiran gamit ang bakho sa probinsya. Usa pa sa gihimo sa probinsyal nga paggamhanan mao ang pagsuhol sa mga miyembro sa Irrigators Association ug matag-iya sa basak sa nadaot sa bagyong Upong nga mao ang mag-aron sa ug mag-ayad sa ilang mga nadaot nga makabasakan aron kini matamnan og balik ug humay alang sa second cropping nga magsugod sa bulan sa Hulyo nining tuiga. Lain pa nga gibuhat sa provinsyal nga paggamhanan, maong paghatag og usa ka sako nga abono ganang kantidad og duolang 3,000 ka pesos ngadto sa mga uma sa humay. Din kini pagabayloan og 25 kilos nga bugas lamang og kini mag-ani na sa ilang humay. Ang matigom nga bugas pagagamiton sa probinsya sa panahon kung adunay kalamidad, usa pa mamaligya sa tag 20 pesos ang kilo sa dekalidad nga bugas sa panahon sa mga pagpahigayon og mga barangayan. Lain pa nga gibuhat sa probinsya nga mao ang pagdugang sa presyo sa pamalit sa humay aron nga adto na lang ibaligya sa NFA ang mga ani nga humay ug aron kini makadugang sa buffer stock sa humay sa probinsya. Good morning, Eastern Visayas. Samtang Commissions on Elections sa Baybay nagpahinumdum sa katapusang adlaw sa voters registration alang sa BSKE 2026. Ano ang detalye sa report ni Glody Kayunda.
Gipahinumduman sa Commission on Elections baybay, ang tanang wala pa makaparehistro nga karong Mayo 18 ning kasamtangang tuig, ang katapusang adlaw sa voters registration, alang sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections nga ipahigayon karong Nobyembre ning kasamtangang tuig. Sumala sa pahibalo sa Comelec baybay, bukas ang ilang buhatan sa ikaduhang andana sa Barangay Integrated Building, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon, aron modawat sa mga magparehistro. Gipasabot usab sa Comelec nga kung moabot na sa alas 3 sa hapon ug daghan paghihapon ang anaa sa lugar aron magparehistro, manglista ang ilang mga personnel sa mga pangalan sa mga tao nga anaa sa sulod sa 30 metros nga radius gikan sa buhatan. Ang maong lista ipadala dayon sa National Office sa Comelec aron tugutan silang makapadayon sa registration bisan mulapas na sa alas 5 sa hapon. Apan giingon sa Comelec nga kaduha lamang tawagon ang pangalan sa usa ka aplikante. Kung dili kini motubag sa pagtawag, dili na kini madayon sa registration. Giawhag sa Comelec baybay ang publiko, ilabi na ang mga first-time voters ug mga kabatanunan nga magdali na sa pagparehistro aron makaapil sa umaabot nga BSKE. Gikan sa VSUDY DCFM, Glody Kayunda, Good Morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 3,000 nga residente sa Lope de Vega, Northern Samar nakabinipisyo sa Kauswagan Caravan. Detalye aadis sa akon report. Radyo Pilipinas, report. Maabot 3,000 nga residente sa Lope de Vega, Northern Samar ang nakabinipisyo sa ika-41 nga Kauswagan Caravan. Gindara direkta sa mga barangay ang libre nga medical nga dental services, civil registration, legal assistance, livelihood support nga iba pa nga serbisyo pinaagi sa flagship program sa gobyerno probensyal. Nakakarawat liwat sa land titles ang mga agrarian reform beneficiaries samtang nagdistribuer liwat sa seedlings, vegetable seeds, food packs ngan school supplies ngadto sa mga residente. Ginserbisyohan sa caravan ang mga barangay sa poblasyon, lower ngan upper Kainaga, Magsaysay, Getigo ngan Bayho. Ginpangunahan ang aktibidad sa gobyerno probensyal, kaupod ang iba pang mga lokal nga opisyal, national agencies, NGOs ngan partner organizations. Sumalasan mga opisyal, dako ang bulig sa Kauswagan Caravan tungod kay naipapaharani sini ang importante nga serbisyo ngadto sa mga komunidad nga nakakahatag paglaom sa mga Nortehanon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 4 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 9. Good morning, Eastern Visayas. Alright, Ms. Susit, din hinamon tinatapos itong partisipasyon ng Radyo Pilipinas Borongan, haaton panlunes nga edisyon, taramdan Good Morning Eastern Visayas para yan na Mayo 18. So, ang ngaran nito na amon Station Manager Ati Ruth Rivera Abunda, Admin Officer Kuya Razel, Boboy Rubin, and production, and aton news contributors, Ati Pen Pumida, Engineer Soca Beria, didi naman technical, Hera Chief Tech Joy Policarpio, Engineers Arvida Dios and Mark Gagwa, ini Daisy Lalos sa Bilizar. Nasa ring mga salamat inyo pakigusama upay nga aga, and God bless everyone. Good morning, Eastern Visayas. Og sa ngalan sab sa itong mga kaubanan diri sa Radyo Pilipinas Sogod, atong kapartner across the board si Noel Palugod, atong mga frontliners sila si Aljon Malot, Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Urit Atuil ug Chevic Epis, and of course sa support sa atong admin sila si Miss Rosemary Mikate, June Amora ug Igoy Paul. Sa pagpangunan sa atong station manager Dudens Alaras, kinigihapon si Gemma Distriza magpasalamat sa atong panaguban sa atong Monday nga edisyon sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sa atong regional head, si Sir Rian Arinto, sa atong assistant regional head, Leonel Lupido, o sa atong mga government information coordinator, sa Southern Leyte, Bong Pidalino, sa Leyte, Alit Reyes, sa Samar, Aaron Cotihar, sa Eastern Samar, Samuel Canidong, sa Northern Samar, si Aileen Diaz, kung sa akong kauban diri sa Pia Ibiliran, Mary Lenny Pitaw Topas, ini si Rodrigo Victoria, ang ingon, maing buntag, kanatong tanan. Good morning, Eastern Visayas.
Yes, din hiusab na tapos sa among partisipasyon na temporaryo na kami nga manamilit sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kini si Micaela Gongora, ug ako nakauban kini si Glory Kayunda, alang ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, so damo nga salamat sa aton mga nakaupod. Yan ang Lunes nga edisyon sa aton taramdan Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat at day sa lalo sa Balizar sa RP Borongan. Damo nga salamat gihapon kanati Gemma Destriza sa RP Sugod. Nga thank you very much kan Sir Rod Victoria sa PIA Biliran. Nga syempre damo gihapon nga salamat kan Ma'am Micaela Gongora sa DYDC FM. Yes. Nga damo gihapon nga salamat sa ako nakaupod dide sa Master Control Sir Joven Cardenas ngan si Raizano Barandino. Sa ngaran sa namon acting station manager Hinaro Novelon, ako tro ini si Suzette Pretencio ana nagbalay sa nga Lunes nga edisyon sa natong taramdan Good Morning Eastern Visayas. Damo nga salamat sa pagpamati ngan magkita-kita naman kita otro buwas nga adlaw sa parehas nga oras ngan sa parehas nga estasyon para sa bag-o na liwat nga pagpadangat sa mga labas nga balita didila sa atong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Kalbayog, 882 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.